Good morning everyone. I am Erich Boyser. So I am the first reporter. So kindly please read na lang no sa nakita nyo sa screen. So kanang nakita nyo sa screen class, it means na according sa books, na ang iyong paaralan ay napili bilang isa sa mga 45 schools na nasasali sa isang pilot remedial program na naglalayong tulungan ang mga mag-aaral lalo na sa mga primary learners na nahihirapan sa pagbabasa. So ginawa itong programa na ito dahil kahit may early year reading program is marami pa ring mag-aaral ang hindi pa kayang magbasa. So kahit isang salita. So layunin ng programa na paunlarin ang kakayahan ng mga learners mula sa primary 1 hanggang sa primary 3. So upang matulungan ang mga bata na maabot ang tamang interest ng pagbabasa class. Okay, so gagamit din ang mga guro class ng continuous assessment upang malaman ang pangangailangan ng mga mag-aaral at makapagplano ng espesyal na remedial activities para sa mga learners. So, pang kanilang pagbabasa is nagko-collect sila ng data at mga feedback mula sa mga guro upang mas mapahusay pa ang programa. At kung maging matagumpay man ito class is pwede itong maipalawak sa sa buong bansa. But class sa pag-build og remedial instruction is dili siya basta-basta. So dili lang ka mag-build ka nga ana nga program is dayon. It's very important jud nga planado gud siya. So there are some steps sa pagplan og remedial program, but i-report na siya sa next reporters. Good day everyone, my name is Angelica S. Fernandez from Group of 5. So I am the second reporter of my group. So our topic is all about getting ready. So muna siya ang step 1 sa benchmark. Learners who master the foundational skills of reading early in lower classes will continue to make positive academic gains, while learners who lag behind in literacy skills in primary 1 just fall further behind as their schooling continues. So, children who learn to read well in the early grades like primary 1, usually ga-continue sila to perform better in school later on. Reading is a basic skill needed to understand subjects like math, science, and social studies. So, however, children who do not develop strong reading skills early often mag-struggle sila more and more as they move to higher grades because many lessons required reading and understanding written information. So maglisod jud ang mga student kung dili pa sila hanas magbasa sa primary 1 or sa lower class, unya kung maabot sila sa higher class or higher grade, mas musamot nga dili nila masabtan, unya mag-struggle sila sa ilang studies. So kung mag-early jud ka, early reading skills are very important because they form the foundation for their future. Mag-success pud sila pag abot silang academic. The curriculum is also designed to progressively build upon competences so that pupils in primary 1 attain competences that will contribute to their success in primary 2. And primary 2 learners reach primary 2 competences and so on. So, ang curriculum is organized step by step so that what pupils learn in one grade prepares them for the next grade. So, for example, the skills and knowledge learned in primary 1 help people succeed in primary 2. Then, the competences learned in primary 2, then the
competences learned in primary 2 prepare them for the next level as they continue. So, each grade level builds on what pupils learned before helping them develop their knowledge and skills gradually as they progress through school. Setting a benchmark can be complicated or simple. A simple way is to work in groups of teachers and discuss your realistic expectations of learners at the end of each class level. So, kani siyang benchmark is a standard of what learners should achieve. So, can be done in different ways. So, one simple way is for teachers to work together in groups and discuss what they realistically expect pupils to know or be able to do by the end of each class level. So, ang mga teachers ani kay mag-cooperate to decide clear and achievable learning goals for learners at each grade. Primary 1 can identify all letters and their sounds and write their own name with correct capitalization and spelling. They are non-readers. So, kani siya, ang mga primary 1 kay maka-identify na sila sa mga all letters sa alphabet. Unya, kabalo na po sila sa mga sounds sa tanang letter. So, baka sulat sila pero ilalang mga pangalan nga naka-capital. For example, no, Angel. So, kabalo sila nga ang A is nag-start siya sa big letter and ang musunod ana small letter na. So, muna sila makabalo na sila sa ilang name ug ingon ana. Pero di sila kabalo mo basa, pero kabalo sila musulat. So, non-readers man sila, no, which means they cannot yet read sa mga words or sentences independently. Dili sila kabalo nga sila lang nga walay guide sa teachers. Their skills are still at the basic stage of learning letters and sounds. So, napa sila sa basic stage. So, nagakwan pa sila naga-learn pa sila, more learn pa sila og kanang mga mubasa og mga words. So, kaning primary 2 learners are able to read simple words but are still developing their reading ability. So, kaning primary 2, makabasa na sila pero hinay-hinay pa, slowly lang sila magbasa pero makabasa na sila sa mga words. So, ila pang ga-develop pa ni sila sa ilang ability nga reading ability. So, they are called low or emerged readers. They are also able to write short and simple sentences. So, makasulat na sila. Pero, simple sentences lang, mga simple word lang. Tapos, makabasa sila og simple word lang pod. So, kani siya, ang primary 2 learners are beginning to read and write, but they are still improving their reading and writing skills. So, ang primary 3 learners can read more smoothly and confident with fluency and are beginning to understand what they read. So, na sila comprehension sa ilang gibasa. They can maka-answer sila about sa text, both those that are directly stated and those that require some thinking or inference. They are also able to write short paragraphs. So, primary 3 can read more easily, understand the text, and answer questions about it and write paragraphs. So, na sila yung knowledge. Kabalo na sila magsulat og paragraphs, nya mag-comprehend sa ilang gibasa, nya maka-answer na po sila og mga questions. So, figure 2 na ta. Figure 2, benchmarks for non-readers, low readers, emerging readers, and fluent readers. So, kaning non-readers cannot read any word.
So kani siya kay nabilong diri nabilong ang primary 1 kay makasulat sila pangalan, makakuan sila sa alphabet pero dili sila makabasa. So next is low readers. I can read 1 to 19 words in 1 minute. So ang nabilong diri kay primary 2. Kay ang primary 2 makabasa sila pero simple word lang unya makabuhat na sila og sentences using simple word. So next, emergent readers. I can read 20 to 39 words in 1 minute. So nabilong po diri ang kanang primary 2 pero sa makabasa lang. So nabilong po diri ang primary 3 kay ang primary 3 makabasa na siya unya kabalo na siya magsulat og paragraph. So fluent readers, I can read 40 and above words in 1 minute. So, ang naa diri sa fluent readers kay nana ang kanang grade 4, grade 5, grade 6, and so on. Kay na naman sila sa mga higher grade. So, makabasa na sila 40 and above words in 1 minute. So, makabalo na po sila magsulat og paragraph. Unya, makasulat na po sila og biskag unsa nga pwede isulat. So that's all in my report. Thank you for listening. So good day everyone, I am Lian Kim Arisga and I am the third reporter and this is the continuation of our report. So remedial program for P3 learners, decide when and where the remedial program will take place. First is decide the best time to undertake a remedial program. For the pilot, the schools are planned for 1-hour remedial sessions once per week. Decide the day and the time after regular classes. Locate appropriate classroom space that provide movable desks so you can arrange the desks for different groups. So, dire is mag-decide ta og asa and kanusta himuon ang remedial classes. So, mag-choose kag best time para sa remedial programs. So, and sa pilot and testing stage pa lang sa remedial program, ang school mag-schedule og 1-hour remedial class once per week. And then, ginabuhat siya after regular classes para dili ma-disturb ang normal class schedule. And kinahanglan po ang classroom kay flexible. Dili lang kay si teacher ang flexible, ang classroom pod na ay movable desk and para ma-arrange ang students in groups. So nga naman importante ni siya para mas komportable ang learners ug mas effective ang activities kung flexible ang classroom setup. So next is make an arrangement to how you will support each other in the remedial program, together with the other teacher, and then later with the head teacher discuss what is required to make the school's remedial program successful. So, sa remedial program, importante kayo nga makisinabot ang mga teachers ug ang school head unsaon pagtabang sa mga learners. So, naay mga guiding questions dire nga maoy mo guide o mutabang sa teacher sa pagplano sa remedial program. So, guiding questions. What is the benefit of the remedial program for our learners? So, unsa man ang matabang ani sa mga bata para mas masabtan nila ang lesson, ma-improve ilang learning, and para ma-confident sila motubag. And next is, what will it mean in the lives of our children? So, or unsa man ang epekto ani sa ila kung matabangan nato sila and mas dali sila makasabot sa lessons. Dili sila left behind sa klase or siguro ganahan sila mo eskwela, diba? And next is, what do you gain professionally and personally by participating? So, para pud ni sa mga teachers, professionally,
professionally na ma-improve ang atong teaching skills and makakita og new strategy sa pagtudlo, and personally naman is maka-feel sila og fulfillment nga makatabang ta sa bata, di ba? And mas ma-motivate ta mahimong teacher. So next is, are there any disadvantages personally or professionally of participating? So yes, possible nga na ay disadvantages. Pero manageable ra siya, like additional time after class, then extra preparation sa lesson, nya materials, and possible nga kapoy jud siya. So, pero bisan pa nga naa ni nga mga challenges is ma-minimize nimo siya pinaagi sa proper planning og teamwork sa school. So, and labi na og naadyo natun-an ang bata nga imong gitudloan, grabe ka, fulfilling jud. Next is, make any adjustments that can minimize any disadvantages. Sign a group commitment to participate for your learners. So, maghimo ang teacher og adjustments para malikayan ang mga problems. Then mag-commit para pud sa kaayuhan sa learners. Ang pinaka-goal jud ani kay tabangan ang mga bata para makasabot ug mas ma-improve ang ilang learners. So, padayon na po sa next report. Good day everyone. So my name is Teacher Arlene M. Nohapa. So today I will continue my report. So my topic is all about story card projects. So I hope you will listen carefully and learn something from my presentation. The project has developed simple story cards. This can be lent to children for them to take home and read with their parents. So please ensure that when you have the parents meeting, you review with them best way to help children at home. So, ang story card project na is ginahimo ni siya aron matabangan ang mga bata nga mas ma-improve ilahang pagbasa. So, kini nga mga story card is simple ra og dali ra siya masabtan sa mga bata. So, ginahatag ni siya sa mga bata aron dadon nila sa ilahang balay. And ilahang balay ug basahon uban ilahang mga parents. So, pinaagi ani mapalig-on ang ilahang reading skills ug masanay sila sa ilahang. So next is, parents can ask their children to describe what happening in illustration. Parents can ask children to name items the illustration. Parents can ask what the letter name and sounds at beginning of a word. So, ang role of the parents diri kaning activity is very important jud siya, kay parents can all ask their children what is happening in the picture. So, kanino kay makatabang siya to ma-improve ang bata sa speaking and comprehension skills. So, they can also ask about the things seen in the illustration. So kani nga bata is ihang vocabulary will increase, and parents may also ask about the first letter and sounds words, so the child can practice phonics. So next is, send the story card home after each remedial class and have the pupil return in the next week. So, kani pod siya is after every remedial class kay ang teacher is mag-send siya one story card for the child to bring home. So, the child, kani nga bata is return it the following week. So, through this process the child continue practicing both at home and at school. So, kani nga story card project is strengthens
the cooperation between the teacher and the parents to support the child's better learning. Good day everyone. So I am Jana Marilinaw and my topic is all about Meet with Parents. So in remedial reading program is ang role sa parents is very important. Why? Because ang learning manggod sa bata is dili lang siya mahitabo inside the classroom. Kung ang teachers and ang parents is ga-communicate and ga-work together, ang children is makareceive siya og stronger support gikan sa parents in developing the reading skills. So kani nga step is ga-focus ni siya para ma-inform ang mga parents sa ilahang child's reading progress, and gina-encourage pud sila nga actively support sa ilahang mga bata sa pagtudlo ug basa sa ilahang balay. Meeting with parents is very important in remedial reading program, and ang teachers pod is kinahanglan nga mag-communicate sa parents about sa progress sa usa ka bata sa ilahang pagbasa. Pinaagi sa meeting, ang parents is mahibal-an nila ang strengths and mga difficulties sa ilahang mga bata. So because of this, ang parents is mahibal-an nila unsaon nila pagtabang nga ma-improve ang pagbasa sa ilahang mga anak. So ang main goal ani is gina-encourage yun ang parents nga suportahan og tabangan ang usa ka bata nga ma-practice sa ilahang pagbasa dito sa ilahang balay, ang gina-guide pod ang ilahang learning. In remedial reading program, ang mga teachers and mga school leaders is ga-organize na sila meeting with parents para ma-explain nila tarong ang program. So during sa meeting, ang teachers is ga-discuss na sila sa reading benchmark or the expected reading level for every grade. So kaning reading benchmark is mao na siya ang guide sa mga teachers para mahibal-an nila kung unsa na jud kahusay magbasa ang usa ka estudyante. So they also explain the different activities and mga strategies nga gina-use sa mga schools and para makatabang sa student nga ma-improve ang ilahang pagbasa. So makatabang ni siya sa parents para mahibal-an kung giunsa sa school pag-support ang ilahang mga anak in learning how to read better. So ang parents also play a very important role in the success of the remedial reading program. So gina-encourage po nga ang parents nga mag-regularly visit sa eskwelahan para makareceive sila og mga updates sa ilahang child's progress. So, pinaagi ana, makabalo sila sa mga updates, and ang mga parents is makabalo sila asa pa nila mas tabangan o gahinan og atensyon sa pagpractice sa ilahang mga anak sa pagbasa. Ug asa pa jud ang kinahanglan sa mga bata nga makabalo sila unsaon na siya pagbasa. So for example, gina-guide ang mga bata or gina-practice sila sa pag-recognize og mga letters, unsaon paglitok ana nga mga letters, unsay sounds ana, and saon pagbasa sa mga words, and unsaon pud pag-form og mga simple sentences. So with support sa mga both teachers and mga parents is ang children is ma-improve jud sila sa ilahang reading skills more effectively. So that's all, and thank you everyone sa inyo ang pagpaminaw, and I hope nga namoy na-learn sa kuha. So, hello everyone. I am Christine A. Sorbito. Ako mag-report sa assessment. Importante kini kay lahi ang mga abilidad sa mga bata. Nayuban nga maayo na mabasa ug nayuban nga naglisod sa pag-ila sa mga letter, pagbasa sa mga words, or pagsabot sa ilang gipang basa. So kinahanglan na ibalaan sa mga teacher ang kahimtang sa pagbasa sa mga bata aron matabangan sila nga mas makakatun pa sa pagbasa or sa pagsulat. Assessment is done to establish the learner's literacy needs. So, ang assessment gihimo haron na mahibalan ang mga needs sa mga bata sa pagbasa o pagsulat.
para po nakita sa teacher kung asa naglisod ang bata sama sa ila sa mga letter, pagbasa sa mga word o pagsulat o pagsabot sa ilang ipang basa. So next is assessment must be one-on-one. Ang assessment kinahanglan yun isa-isa aron matutukan pag-ayo sa teacher ang matag estudyante ug makita ang ilang tinuod nga abilidad sa pagbasa. So pag nindot yun, pag one-on-one ang inyong pagtudlo kay tungod ma-focus ninyo ang inyong student. Pag duha magod ka student ang inyong itulo is kanang possible lang isa ka student is magsusundog ra sa iya, so wala siya dili mo siya mapokusan kay duha sila imong itulan. So dapat gud one-on-one para ma-focus nimo og ma-focus nimo tudlo og ma-monitor nimo ang learning sa bata. Next is assessment should be periodic and regular. So kinahanglan regular nga ginabuhat ang assessment aron makita kung nag-improve ba ang student o kung kinahanglan was siyang dugangan og tabang. So dapat yun regular ang imong pag-assess sa iya para dili niya malimtan o para ma-monitor nimo kung nag-improve ba iyang pagbasa or wala. So dapat yun na monitor nimo siya. So dapat yun regular ang imong pagbuhat sa assessment para makita nimo ang iyang improvement. O para po makita nimo kung asa ka pwede mo adjust. So next is assessment is best when the tool is simple and the result is easy to understand and communicate. So mas maayo ang assessment kung simple lang ang gamiton nga tool ug sayon sabton ang result. Aron sayon ipasabot sa mga student o mga ginikanan ko ang assessment tool sama sa mga quiz, checklist or test. Kay klaro og dili kay siya complicated kayo nga record, mas dali kini masabtan madali na to masabtan og sa mga students. So dili sila maglisod, dapat good dali ra niya masabtan. So tungod niini dali usab mahibalan kung unsa nahibalan sa mga estudyante og unsa pa ang kinahanglan niyang katunan. So dapat yun kanang simple lang og kanang ma-monitor ni mga imong student kung asa og kanang maingnan po nimo ang mga ma-monitor nimo ang imong mga student kung asa sila naglisod. Ano ka dapat simple lang siya nga mga tool kay tungod para dali ra nila masabtan og ikaw pud nga teacher dali ra pud nimo makanang maipasabot sa imong mga students. So dili nimo sila palisud-lisudan, dapat is simple lang ang imong buhaton ng mga assessment tool. So next is assessment data is used to inform individual remedial action. So Andrea, ang result sa assessment ginagamit sa teacher aron mahimo og remedial activity nga makatabang sa student nga mo improve sa pagbasa. So ang assessment data ginagamit po ni siya para mahibalaan ko ang kahimtang sa pag-learn sa student og aron mahimo ang teacher og angay nga remedial instruction para sa iyang mga needs. So there is kanang ma-monitor nimo ang imo mga student nga kanang example kanang siya kabalong basa. So mag-need ka og mga remedial active example kanang mag flashcard ka ana. So para po ma-improve ang ilahang improve ang ilang ang pagbasa. Da is gina-monitor nimo ang ilang mga improvement sa pagbasa. Kung example siya is kanang dili ba kay siya kanang makabasa og mga tulo ka word upat or ana. So dapat gyud magbuhat kag kanang mga remedial action, mga action para matabangan nimo siya nga ma-improve sa iyang pagbasa. So kanang tabangan nimo siya para makaton sa pagbasa. So kinahanglan nimo mogamit og mga magbuhat ka mga action kung saan nimo pag-improve ang iyang pagbasa. So maon na dapat ma-monitor nimo ang imong student kung nabat sila nakatunan silang gibasa o kanang nasabdan ba yun nila ilang gibasa kana. So
Nahanglan gyud monitoron ang student is assessment tool. How to develop the assessment tool? So ang assessment tool gihimo aron masukod ang abilidad sa student sa pagbasa. Kinahanglan kini iplanuhon sa teacher aron angay sa level sa bata. So need na to magplano para kanang naka-level sa bata. So we know nga ang mga bata is ilahi na sila level sa mga learning. Naiuban nakabalo na, naiuban nga kanang tunga-tunga, naiuban nga low ana. So first is the teacher can select their own letter and or select from the letter table in the pupil book. So pwede ikaw nga teacher, pwede ka mag-select og mga letter kanang imong gamiton nga mga letter A, B, C, D, o pwede po na magkuha ka sa mga libro sa mga bata is kanang mga letter is makatabang na sa mga bata para makaila sila mga letter. Example A, B, C, D, o pwede po ka magpakita og plus card nga naay mga letter nga A, B, C, D ka na is matabagan nimo sila makaila og kanang makaila og letter og kanang mamonitor po ni mga estudyante nga kinsa tong dili wala nakaila sa letter. So kana mga monitor na nimo. So pili ka magamit og mga plus card nga naay mga letter. Pili po ni ikaw ra magbot-bot kung sa imong letter nga ipakita ana. So nara na sa imuha kung sa mo unsa nga letter imong ipakita sa ila o ipabasa. So next is the teacher can create their own vocabulary and or select word from vocabulary list of the word family. The table in the pupil book. So ang teacher maghimog og listahan sa mga word o pili gikan sa vocabulary list sa libro aron makita kung kaya ba sa mga bata ang pagbasa sa mga word. So example sa mga word nga imong kuhaon is example please, I love you, kanang welcome, thank you ana, mga simple word ang mga vocabulary word para dira ni mailhan kung simple na sa kung dira ni makita kung kana mga student is kabalo ba sila mo basa ustra ni mga monitor ay kani nga student is need na siya nga improvement. So kanang pagta na nimo nga siya nga murag naglisod siya kanang basa bisag simple ra siya nga mga word. So dira is monitor nimo is ma-check ay kani siya nga student is low siya. So kani nga kana pon nga sud ay kabalo na sa no need na improvement. So ang kaning kana dra ma-monitor na nimo kung kinsa to mga bata nga naglisod pa bisag simple word ra siya pero dili sila kabasa. So next is the teacher can create her own stories that should be exceed 60 words and or use stories in the pupil book. So ang teacher pwede pud ka mag-create sa imong own story. So dapat jud 60 words ra kay tungod ang mga student dali ra gyud na sila mapul-an sa ilang gipang basa. So example atong gibuhat nato sa atong face to face nga activity pwede ka to atong buhaton nga kanang mubo ra siya nga story pero naay following question para matest nimo ang mga bata kung aba sila nasabtan sa ilang gipang basa. So dapat ikaw nga teacher pod is gamay ra kayo nga story imong ipabasa sa ila, dili ka nang taas kaayo kay we know ang mga atong tulan is dali ra kay na sila mapul-an. Gusto na ka ng short ra kaayo mga short story ana, dili na sila gusto ka ng taas kay na nga story kay kung taas kay na tunga-tunga pa lang sa story wala na mangyuka na. So dapat jud short ra siya nga story kanang story sa short story ra gud ang dapat sa ila kay para pod mabasa gyud nila og tarong og para pod og dapat matest nimo ang mga student kung kinsa tong kabalo mo basa pero dili walay nasabtan og napoy uban nga student kato na uban student nga dili gyud sila kabalo. So kana dramatist nimo kung kinsa tong mga student nga medyo slow ana. So dramatist nimo ang mga student di mo kung kinsa tong mga need o mga improvement o kana matest nimo dra ang ilang mga pagsabot sa story. So matest nimo pod ang kinsa tong mga kana makita pod nimo dra kung kinsa man ton dili pa kabalo kana. So dra gyud di mo matest. So dapat gyud hinumduman gyud nato pag magbuhat tag story 60 words ra gyud siya, dili siya palampasan kay dili na
kanang dili na gyud na kaya sa mga bata, dili na gyud na nila masud, kanang dili na gyud na nila basta magdula na gyud na sila, dapat kun 60 word ra para dali ra nila basahon og short og para pod masabtan nila og tarong ang imong story. Pwede pod mag-create ra kag story nimo, bisag wala sa book, pwede ra pod mag-create ka sa imong story para mas dali masabtan sa imong mga student. Og maoro to guys ang akong report, and thank you sa pagpamina. I hope yun amoy nasabtan. Thank you everyone. Good day everyone! So ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang assessment items. Makinig kayo ng mabuti sa akin. Okay, when you say assessment items, so mauna siya ang mga materials nga gamiton sa teacher para ma-check ang reading ability sa learner. So, apil ani ang letters, words, sentences, og story. So, para makita kung unsa na ang level sa pagbasa sa bata. So, nature of letters and words to be used for assessment. So, should be carefully selected according to the grade level. So, ang letters ug words nga gamiton sa assessment dapat sakto sa grade level sa learner. So, dili dapat lisod kaayo o dili pud sayon kaayo para sakto ang evaluation. Okay, dito naman tayo sa nature of sentences. So, should be short. So, ang sentences dapat mubo ra para dali ra mabasa og masabtan sa learner. Next is should be connected. So, ang sentences dapat related sa each other aron na gihapon klaro nga idea o message. Okay, another is should not have many new words. So, ang sentences dili dapat daghan og new words aron dili malibog ang learner sa pagbasa. Next is should be within the learner's experience. So, ang sentences dapat about sa mga butang nga familiar sa learner, sama sa school, family, friends, o daily activities. Okay, so kanina yung mga sinabi ko is nature of the sentences. Ngayon ay dadako naman tayo sa nature of the story. So, dito ay sinasabi na should have a beginning, middle, and ending. So, ang story dapat na ay beginning. So, when we say beginning or sa Bisaya is sugod. And the middle is mo na siya ang ginatawag sa Bisaya nga kanagong tunga-tunga sa story. So, kung ang ending is mo na siya ang katapusan. So, para makompleto ang story. So, ingana siya. Next is should be within the learner's experiences. So, ang story is dapat kanagong ma-relate sa learner. So, meaning mga kanang mga panghitabo nga pwede nila ma-experience sa ilang life. Okay, next is should not have many characters. So, ang story dili dapat daghan characters para dili malibog ang learner sa pagbasa o pagsabot. So, next is should introduce a problem and solution. So, ang story dapat na ay problema o solution para mas meaningful ang story. Okay, so ingana siya. Okay, next, should have a setting. So, ang story dapat na ay setting. So, meaning kung asa o kanus ang nahitabo ang story. For example, kung ang nahitabo sa story kaysa school, balay, or playground. And lastly, should not have compound sentences. So, ang story dili dapat kanang mugamit og long or compound sentences aron sa yun ra basahon sa learner. Okay, so dili na nako basahon ang naadira sa PPT, kundi ako na lang siyang i-explain. So, para mas mapadali ta. Okay, so, kung makabasa ang learner og paragraph, pwede na siya mupadayon sa story level. So, kung dili siya kabalo mubasa og paragraph, so, ibalik siya sa word level para dito i-assess. So,
nadragingon nga na ay maximum of 3 mistakes. So, kung ang learner is na siya tulo ka mistakes, so or less sa paragraph o sa kanang o story reading, so considered nga able gihapon siya sa kana nga level. So, ingana ang pasabot. Okay, so ginapasabot po diri na para ma-mark nga able sa word or letter level ang learners dapat makabasa og 4 to 5 words or letters nga sakto. Okay, so kung dili siya kabalo mo basa og words, ang assessment ibalik sa later level. So, if learner fails to read letters, so kung dili gihapon siya kabalo mo basa og letters, so markahan siya nga beginner reader. So, ingana ang pasabot ani. So, figure 3, sample reading assessment 2. So, kini nga figure is ginagamit or example sa tool nga gigamit sa teacher para ma-check ang reading ability sa learner. So, ang teacher pwede maghimo og own sentences o mukuha og sentences gikan sa pupil book para gamiton sa reading assessment. Okay, so nakita ninyo dira sumo na ang mga example sa story, sentence, word, and letters. So, anaon siya. And that's all of my report. Thank you for listening. Good day everyone, my name is Shelame Elkaula. So my topic is all about recording assessment result. So assessment result diri is very important jud nga naay assessment result. And unsaon pagbuhat sa assessment recording sheet. So importante pud ni siya sa mga remedial teacher para makita ang mga progress sa mga remedial student. The teacher should assist remedial learners every 2 weeks as we want to measure progress resulting from the teaching. So, si teacher is mag-assist siya sa mga remedial learners every 2 weeks. And then, i-measure po niya kung naabay progress ang mga remedial learners. So, nabadjud sila natun-an sa imuhang pagtudlo sa ilaha. Kailangan is ma-measure nimo sila every 2 weeks. Then, si teacher is i-assess niyag maayo ang mga learners og i-check jud kung nabay progress. So, ikaw nga teacher is kailangan jud nimo nga i-check sila every 2 weeks kung naba jud sila na learn sa imuhang pagtudlo. Then, ikaw nga teacher is napod kay mga strategy nga gamiton para dali ra sila makatuon gumikan sa imuhang pagtudlo sa ilaha. Sa second slide is paano ta magbuhat og table. So, fill out the table as follows. So, first is list the children names. So, kuhaon nimo ang mga names sa mga remedial learners. Then, isulat dito ang ilahang mga pangalan. So, ikaduha, the teacher should record learners' performance using assessment symbol below. So, diriya si teacher is na siya mga symbols sa ilahang performance. So, using assessment symbol. First nga symbol is triangle. The learner's performance exceed that competencies. So, diriya is naka-learn na jud og maayo ang mga remedial learners. So, nana sila improvement nga magbuhat og mga performance nga nakuha nila through sa imuhang pagtudlo sa ilaha. So, naa kay symbol nga gamiton. So, muna siya ang una is ang symbol triangle. Kay diriya is na ang ilahang learning is nag-extends na. So, ikaduha nga symbol is muna siya ang symbol nga pabaliktad nga V. The learner's performance meets the competencies. So, diriya muna siya ang sign nga ang imuhang mga learners is na-meet na nila ang ilang performance gumikan sa imuhang pagtudlo sa ilaha. So, naay jud kay gamiton nga sign or symbol nga nagpakita nga na-meet na jud nila ang ilahang performance. So, muna siya ang symbol nga pabaliktad nga V. So, ikatulo is a symbol slash that learners' performance that not yet meet the competencies. So, diriya nga
muna siya ang symbol nga nagpamatuod nga wala pa jud nila na meet ang ilahang performance or ang ilahang competencies. So ikaw nga teacher is naa kay gamiton nga strategy para ang ilahang performance is ma-meet na nila. So kailangan is mag-focus ka dito sa mga basic nga mga strategy nga imong buhat nga imong itudlo sa ilaha para ang ilahang performance is ma-meet na nila through sa ilmuhang pag-discuss, no? So, kailangan is imuha jud silang fokusan. Dili sa ka mag another topic kung wala pa jud nila nakuan ang ilahang natun-an. Ang ikaupat is diri is ang kaning the learner's performance stagnant. So walay pagbag-o kung unsaon nimo pagtudlo bisag kan nimo unsay imong mga strategies wala jud siya pagbag-o. Pero dili na siya nimo siya gamiton pag first assessment pa. Pero pag ikaduha na is diyan na nimo gamiton or i-measure ang ilahang progress sa mga learner or sa mga remedial learners. So kailangan jud mag-focus jud ka sa ilaha through sa pag-discuss is maayo imong pagtudlo sa ilaha para dili nila ni makuha nga symbol. Kailangan jud nga ikaw nga teacher is mag-focus jud ka sa ilaha o i-measure jud nimo i-measure jud nimo sila kung nabajud sila mga progress. Og katul lang, thank you for your attention everyone.